guys, welcome back to my channel. So we're going to Mana Samgyupsal and we're here sa aming Grab. And today, actually, nauna na si Ashley doon tapos si Arian papunta pa lang. So we're so excited because I prepared 5 questions. Tingnan na. Oh my God. Tingin ka. I want new camera. We're going to Mana. 1, 2, 3, go! Sumisi, guys. Sakit niya kasi kahit ituktok mo na sa kokote niya yung mga details, sabihin niya yan saan. Ewan ko kung binabasa ba niya or simula lang yung binabasa niya. Hindi ko alam kung anong problema niya talaga. Sinachat naman siya. Matagal din siya mag-reply. Paano nasa kalagitnaan po tapos Ang daming- mag-tipping? Oo, si Misha may pagkaano din. Yung pinag-usapan natin doon, medyo may pagkatabingi din siya sa part na yun. Okay. May nagustuhan siyang gantong bagay. Bibili na niya agad. Parang kinabukasan, nagugulat talaga ako. Binili nga na. Napapansin ko na parang medyo isip bata ka pa. Parang lahat ng bagay, parang baby. Kasi actually kayo yung dahilan ni Aliana. Kabilang section siya tapos may maingay talagang masapila. Tapos naging classmate ko siya ng grade 7. Tapos, Sobrang visit siya. Tinalisod niyo ba naman si Zelia nung grade 7 ka? Guys, sinadya niya yun kasi saktong paglakad ni Zelia papasok. Ginanon niya. parang nasubok na kami ng panahon nung junior high na mga tampuhan, which is nalagpasan na namin ngayon yung facing na yun. Hey guys! So, for today's vlog is a little different because this is not just a normal kain vlog. Today, we're doing a mini girls talk or podcast with my friends of 12 years. By the way, before we start, papakilala ko lang sa inyo ang aking mga friends. This is Arian. And this is Zelia. Hi guys! And Missy. Hi. And of course, last but not the least is Ashley. Hi everyone! Actually guys, 1 year lang kami naging magkakaklase before. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung friendship namin. And honestly, ang rare na ng mga ganon. So ayun, habang kumakain kami ng samgyupsal, sasagutin namin yung mga questions about friendship, memories, and kung bakit kami tumagal ng gantong katagal. Like, as a friends, as a best friend. By the way, share ko lang din pala, naging classmate ko din sila ng 1 year lang. And high school classmate ko sila. So, grade 7. Tapos, nung grade 8, nalipat ako ng section. But sila is, magkaka-classmate na sila nung grade 7 to grade 10. Tama ba? Grade 7 to 9 lang kasi nalipat Nalipat din kayo ng section. So, let's start before masunog ang ating mga meat. Okay guys, so ito na ang ating bayong na kung saan nakalagay dito ang ating mga questions. And first nabubunot ay si Arian. So, bunot ka na here. Close your eyes. Ano to, may price? Secret. Lang kaya. Para kitang-kita. Ano to, English? Yes. Sagutin ng Taglish or Tagalog. Ito yung question. Which one of us is worse at replying? 1, 2, 3, go! Sumisi, guys. Okay, explain. Para siyang lutang, no? Every time na tapos minsan late pa, ganyan. Hindi pa ina-elaborate minsan kapag hindi siya sasama. Hindi niya sinasabi yung full reason. Lagi ng Walang generic, ganun lang siya mag-ano. Kung What walang do you mean kwenta. generic? What do you mean generic? Kung walang kwenta, nangyayayain mo siya, sasabihin niya na busy siya. Saan ka busy? Kailangan natin ng specific, right? Oo naman, tapos minsan ayaw pang sumama ni Eneng, daming errands ni ate. Which one of us is worse at replying? For me, ako. Kasi, ayun nga, hindi naman anytime na nakatutok ako sa phone kasi nag-work din ako. And pag may time naman, like for example, breakfast or break namin sa work, ayun, nakakapag-reply naman ako. Pero pagdating sa mga chismis, yan, dyan ako Paggalataan mabilis ka. mag-reply. Ako guys, dalawa. Oh my God. si Aliana at saka si Ash.
Si Aliana, ang sakit niya kasi kahit ituktok mo na sa kokote niya yung mga details, sabihin niya yan, saan, oo. Kagaya last time, yung bumili kami ng, Hindi ako yun, siya yun. Yung last message. Ay, kasi eto guys, yung last time na bibili kami ng drinks ng sa swimming, paulit-ulit ako nun kung saan kami magkikitaan, sa parko nga ni. Tapos nilapag ko doon, sabi niya na naman, saan magkikitaan? Di ba? Saksi ka doon sa GC. Ganun siya. Oo, ewan ko kung binabasa ba niya or simula lang yung binabasa niya. Hindi ko alam kung anong problema niya talaga. Kay Ash naman, kasi siguro, busy, ganun. Parang, sobrang once in a blue moon yung reply niya sa amin. Pero okay naman. Ako naman si Aliana rin. Kasi tawag dito, ganun nga, yung sabi niya nga, hindi siya nag-reply gaano kasi nga may work. Pero pag sinachat naman siya, matagal din siya mag-reply. mga 2 oras, 3 oras. Tapos nakakapag-my day siya. Pero ayun nga, matagal siya mag-reply, hindi siya nagbabasa. Kailangan niya pa mag-backread. Basta ayun, matagal siya mag-reply, yun lang yun. Ako, to answer the question myself, yes. Aminado ako doon kasi may times na late ko na masin yung mga yung GC natin, late ko na kasi nga syempre busy, oo, may work. And then may times kasi na may iba kasi yung yung work account ko sa personal account. So bale mostly ang nagbubuksan ko talaga work account ko. So late Ano ko na yun, siya Facebook? Na, Facebook. Okay. Kaya late ko na. So pag pag binuksan ko na, wow, 99 plus lahat. So ang hirap na mag-backread kaya lagaro anong meron. Pero ang tanong, ang GC ba ay nakamute or hindi? Nakamute. Kasi naglalag kasi tuloy-tuloy kayo mag-message. Ah, yes. okay, okay. Kaya naka True, ako nga, minumute ko din yan pag naglalaro ako. Paano nasa kalagitnaan? Tapos magpiping. Ayun lang. You. Yeah, yes, Okay. myself. Okay, Me, myself, so and let's I. proceed to the next question. Yung question na napunta sa akin is, what's something you think I don't realize about myself? Ano ba? Myself. Kaya nga ang hirap naman sa sarili ko. Actually, hindi ko pa kilala yung sarili ko. Later na lang ako. Siguro yung kay Arian, yung sa body niya now. Kasi every time, talaga siya. Sa kanya ko kumukuha ng confidence. Like, pag magsiswimming kami, lagi siyang gano'n, lagi siyang high. Tapos ako yung gano'n. Tapos, siya pa yung nag-encourage sa akin mag-suot ng swimsuit, gato ganyan. Siya pa insecure sa armpit. Tapos parang, siya yung nagsasabi, okay lang yan, Day, gato ganyan. Eh, nung nag-swimming kami, etong swimming nung April. Which is mapapanood niya sa aming YouTube channel, which is, ayan. Tapos ayun, naka-cover up. Tapos parang nasad ako nung sabi ko, alam, bakit ako ganun si Arian? Tapos ang inisip ko nun, gagayahin ko ba siyang mag-cover up or ibuboost ko siya like what she's doing for me. Kaya ang ginawa ko nun, hindi. Kinausap ko siya nun. Sabi ko, hindi, magtanggalin mo yung cover up na yan. Oo. Ginanon ko siya para ma-feel naman din niyang hindi Kahiya-hiya. Kaya Aliana naman, siguro yung pag-appreciate niya sa mga small things. Kasi marami talaga siyang na-achieve. Pero parang hindi niya pa na-appreciate na na-accomplish niya yon. So, I hope you feel pa na deserve mo yon. Aww. Kasi siya, ako. Hindi kasi siyang tao, kunwari, may gusto siya. Like, sobrang pag-iisipan niya. Unlike me kasi parang sobrang sanggit lang na. Oo. Which is deserve niya naman. Kaya lagi ko siya sinasabi, pag gusto mo, bilhin mo na. It's now or never. Ganon. Kay Missy naman, siguro yung pag-move on niya sa facing namin. Kasi ang facing ngayon ni Missy, grade 8 pa lang kami. Like last time, may shinare akong parang inom. Ano nga lang yun, GSM nga lang, hindi ngayon heavy drink eh. Sinat niya pa ako nang sabi niya, Day, delete mo yung post mo. Gusto kayo makita yan ni mama. Sabi ko, 35 ka na. So, parang move on lang na sa facing ng life niya, na okay lang na bigay ganun kasi matatanda na. Kay Ashley naman, yung pagiging open up pa niya sa amin, like, I think parang nafe-feel niya siguro na nahihiya pa siya, gato ganyan. Where in fact, we're here always sa mga anything na nafe-feel niya. Oo, nafe-feel niya nangyayari sa life niya. Andito lang kami always. Ay, hindi siya active sa GC. Oo, pero, ayun. I think na-prove naman na namin na dito kami always sa 12 years na relationship na to. Yun lang. Missy, go girl. You want to repeat the question? Ang Tagalog, please. Okay. What's something you think I don't realize about myself? Ano sa tingin mo ang hindi mo pa nare-realize sa sarili mo and sa mga kaibigan mo? Kaya yan kasi ayun nga, yung parang, yung sinabi na ni Celia na parang, hindi yun lang maisip na parang nababody siya sa sarili niya eh. Like,
parang every time na lumalabas kami, sinasabi niya, patababa ako, tumababa ako. Ay, yung lagi niya sinasabi, tumababa ako, tumataba ako. Parang ganun. Lagi niya tinitingin yung sarili, parang kinukompare niya sa iba, yung sarili niya. Like, yung sarili niya before sa ngayon, ganun. Si Aliana naman is, ganun din, sinabi ni Celia is, kung anong meron siya ngayon, parang kulang pa rin para sa kanya. Ginagaya mo ng sagot na yun. Hindi, ayun kasi napapansin ko din eh. Parang kulang pa rin sa kanya yung mga bagay na, ayun nga, na meron siya ngayon. Oo. Achievement naman. Oo, parang sobra-sobra naman na eh, yung meron siya ngayon. Pero para sa kanya kulang pa rin. Kay Celia naman, alam ko na yung kapag, kapag bibili siya ng isang bagay, bibili siya ng isang bagay, like katulad yung brace. So, hindi nga masyadong hindi na pinag-isipan niya. Parang padalos siya lagi sa mga decision niya. Decision niya sa buhay. Like, kunyari, may nagustuhan siyang gantong bagay, bibili na niya agad, parang kinabukasan, nagugulat na lang ako, binili niya na. Tulad nito, kung ano man to, mic na to. Nagugulat ako, sabi ko, nabili niya na to. Parang pinaplado niya palang bilhin, pero nabili niya na pala. Yung ganun lang. Kay Ashley naman is, ano ba? Ayun nga, yung parang since grade 7, kasi yung closeness natin or namin dalawa na hindi pa ganun ka tikit unlike sa inyo. Parang di sana, pinagko-compare ko. Ash kasi parang, syempre, malayo din kasi siya eh. So, hindi kami nakakapag-banding lagi or ano. O, ganito lang, pag Sunday, ganun. Yun lang. Ano yung tanong? What's something you think I don't realize about myself? Siguro yung kay Missy, ano? Pag ganun. Kasi nandito ako pag ganun. Maturity. Pero medyo ano pa, napapansin ko na parang medyo isip bata ka pa. Parang lahat ng bagay, no? Parang baby. Parang ini-educate niya si Oo. Missy. And then, kay Zelia, ano? Actually, pala sila ni Aliana, parang impulsive shopper, buyer sila. Di ba? Napapansin nyo ba yun eh? Pero ko, tapos magugulat ka na lang, meron na sila. Pero well, deserved naman nila yun kung gusto, di ba? Pero, ayun nga, napapansin ko lang na impulsive buyer sila. So same kami. Same kayo. Siguro yun din yung napansin ko din kay Arian. Kasi actually kayo yung dahilan ni Aliana kung bakit Kasi di ba dati parang nahihiya ako na ipakita yung dibdib ko. Okay. Sa inyo ko nakita yun ni Aliana na grabe yung confidence niyo sa sarili niyo. Sa akin kay Aliana, feeling ko yung tawag nito. Siguro yung like sa ibang tao, para kang masyadong nakafocus sa something na meron sila. Instead kung ano yung meron ka. Para sa akin, mas ma-appreciate mo lang din kung ano yung nasa iyo right now. Tapos, sana gawin mo siyang inspiration. Baka feeling ko dapat mas ma-appreciate mo right now yung sarili mo. Sana hindi ka masyadong nag-aan sa standards ng iba. Dapat parang ikaw... Oh my God, ganun po. So, tama yung reflection ko sa self ko. Oo, kasi dapat parang, alam mo yun, kapag nakikita kita, parang naano din ako kapag nagsasabi ka nung gusto mo. Napapa-question ka Oo, din. So parang dapat mas ma-appreciate mo yung kasi syempre, ikaw yan, pinagtatrabahuan mo naman lahat ng nagagawa mo, hindi mo naman inaano sa ibang tao. So, ayun lang. Tsaka sana yung confidence mo kahit paano, di ba? Alam ko naman na confident ka na, pero syempre kapag tayo lang, kapag naririnig ko na may inaano ka pa sa sarili mo, sana hindi ganun. Sana mas Maging open-minded. at saka mas maging open-minded ka sa ibang bagay. Ngayon, kay Zelia, kasi parang wala na akong kay Zelia, feeling ko na-fix na yun sa kanya. Yung pinaka nag-ano sa akin, yung urat na urat ako nung, syempre, nung nagbe-breakout ka pa, di ba? Pero feeling ko ngayon kasi na-overcome niya na yung ganun niya eh. So, ayun, feeling ko wala na masyadong kay Zelia ngayon. Kasi mas, Medyo nagmamature mas naramdaman ko sa kanya na naging confident na siya, tsaka parang hindi ka na masyadong nagre-rely sa sasabihin ng iba. Kasi di ba yun yung sinasabi ko sa'yo? Kasi dati parang natututo na guys. Oo, kasi dati guys, din. lagi siyang tawag nito, nababother tapos lagi siyang umiiyak, may masabi lang sa kanya yung ibang tao. Dapat hindi ka nun, ano ka ba? So, Tsaka ngayon, pretty hindi na siya kahit ganon? Oo. Hindi na siya Ngayon, ganon, hindi like, na siya ganon. wala na siyang pakialam kung ano sabihin. Unless pansinin mo. Okay. Pero feeling ko naman kahit pansinin na siya ngayon, parang wala na siyang pakialam. So, ayun. Feeling ko yung kay Zelia okay na, hindi na siya ganun. Sana hindi na rin talaga. Kasi, syempre nakaka-stress din bilang kaibigan pag maririnig mo nasasad sila, ganun. Kay Missy, ayun din, maturity. Though parang okay na siyang kausap ngayon, pero sana mas, na siya, tawag na ito, mas maging open na siya sa amin, no? Kasi naman, 12 years na, may mga tinatago pa, no? Kay Jimmy pa sinabi. Ano kaya yun? What's the tea, guys? Spill the tea. True. Tsaka maging mas matured na siya, no? Maging open-minded ka na dahil ilang taon ka na. Hindi, feeling ko matured naman siya, pero sa atin lang kasi lumalabas yung pagka-baby niya.
'Di ba? Like for example, matured siya sa ibang okay friends. naman siya sa ibang friends niya. Like kasi 'di ba open siya sa kung anong napag-usapan natin dun sa may bundok, pero ako na itong jolly person, 'di ba? Like hindi pa sabagay. open-minded sa ganung bagay. So, Hindi, si Missy may pagkaano din. Yung pinag-usapan natin doon, medyo may pagkatabingi din siya sa part na yun. okay. Ayun din. Sana mas okay, maging hindi ko open siya napansin doon. yun. Kay Ashley naman, siguro din, yung pagiging open niya din, tapos yung pagsama niya sa amin ngayon. Sana mas dalasan niya. Though mag-gets naman namin kung about sa work talaga. Pero sana kahit yung pagiging open, which is ngayon ginagawa niya na, sana ituloy-tuloy niya. Okay, so it's my turn, guys. First of all, sasagutin muna natin about sa hindi pa nare-realize ni Arian ngayon. So, proceed muna tayo ngayon kay Arian. For me, I think yung mga decision mo sa ngayon. Yes. Like, for example, di ba? Actually, it's too personal, guys, to share with you. Wow! But, ayun nga, I think before ka, para sa akin siguro hindi mo pa siya nare-realize or na-realize mo siya. Before ka maggawa ng action sa isang bagay, like, madami ka dapat i-consider kung ano yung magiging consequence ng gantong bagay. Like, for example, ginawa mo yung gantong bagay and bakit ka nahihirapan kasi anong ginawa mo? Like, dapat lagi kang may bakit sa mga actions na ginagawa mo. And, ayun, I think ayun lang naman. And, for Elorza, sa tingin namin na hindi niya pa na-realize about herself is, yes, yung pagiging impulsive niya, guys. Like, yung mga Baka naman fantasy isipin niya, niya. grabe yung gastos. Yes! Alam niyo ba, guys, sa totoo lang, Hindi naman siya, super, for me, hindi naman super, ganun, Magastador. ka-impulsive. Kasi kaya niya naman. hindi, siguro sa akin kasi, parang hindi ko naabot yung fantasy niya. Like, super na talaga. Halimbawa, di ba, ang day off niya is Saturday to Sunday. Di mo makikita yan sa bahay nang hindi na sa SM ng Saturday, Sunday. Speaking of, kahapon din na sa SM ako. O, di ba? I think, ayun lang, wag masyadong siguro maging impulsive buyer. Though, kung kaya mo naman, why not, di ba? And kung mai-spoil mo naman yung sarili mo, why not din? Kasi you deserve it. Wow. For Missy, medyo ano kasi si Missy matahimik na tao. Like, sabi nga ng iba, pag tahimik ang tao, mahirap minsan yung kilitasin, parang ganun. Siyempre, hindi mo naman siya yung mapapakwento ng, unlike me, di ba? Like, kahit hindi ka magtanong tayo, share ko sa'yo, di ba? Unlike kay Missy, kung hindi ka magtatanong, hindi din siya sasagot. Feeling ko ganun si Missy. And ayun nga, maturity. Pero feeling ko, kaya nalalabas niya yung pagka-baby niya dahil nabibaby namin siya dito sa friendship na to, but it's not like that kasi we're growing up. Hindi, baka kasi comfy siya sa amin, ganun. And I think ayun din yung parang isa sa mga sinabi ni Jamie pag minsan napapalabas mo yung pa-baby side mo. Kasi comfortable ka na sa mga taong nakakasalahom mo or nakakasama mo. And for Ashley, ayun lang, hindi kasi, di ba, ewan ko kung kayo lang guys, yung parang may group of friends kayo, pero may part na isa lang yung friend talaga na, kinakausap niya, which is si Elorza. Right? Right? Ewan ko ba sa kanila, lagi ako yung center. Parang same school kasi kami. So, parang kapag nakakausap ko siya, kaya parang Doon na dumating ilalabas sa point yung- na si Zelia lang yung nakakausap. Okay. Nakasanayan ko, ayun, na Okay. mag-open sa kanya. And, Kasi lahat sila. pero syempre, proud na rin kasi isa sa mga, ayun nga, tahimik din na tao si Ashley kung alam niyo lang guys, but we're so proud of her kasi isa sa mga bagay na kung ano yung mga nasabi niya sa amin is, ayun, sa amin na lang din. Parang pinagkatiwalaan niya kami sa mga bagay na yun. And we're proud kasi open na siya pagdating sa ganong bagay. Kung may iiyak, edi lahat iiyak, di ba? Kung may broken, edi lahat mainis. Charis. And yes, let's proceed to the third question. Yay! So, overall guys, okay naman sa inyo yung question? May na-realize kayo about yourself? Speaking of about yourself, me pala. Something about I don't realize. Siguro nandun pa ako sa process na trust the process. Kasi, di ba, parang I'm learning kasi on how to handle my emotions and kung ano yung mga bagay, like yung mga problems. Though, ayun nga, ang ganda lang kasi yung mga self-reflection ko is, ayun din pala yung nakikita ninyo. May part na umiiyak ako habang nagjo-journal ako, guys. Yes, nagjo-journal ako. The process pa din ako to trust myself, to appreciate myself. Okay, so thank you guys for cooperation. And let's proceed to the third question. Pork paano? Hindi pa ako nabubusog. So, yung question na punta sa akin is maganda kasi ito eh. So, why do you think we lasted 12 years when many friendship don't?
Siguro so bakit nagtagal ng 12 years yung friendship namin nang walang hindi naman kasi yung friendship kasi hindi naman siya perfect, 'di ba? Siyempre, may nag-FO din diyan. may nag-FO din diyan. Hindi naman hindi necessarily na na perfect yung 12 years namin eh. Parang iba't iba na yung napagdaanan namin, like parang sa 12 years na yun is halo-halo na may FO dito, may broken dito, may parang sa dami ng siguro yun yung nagpapatibay. Wow, big word. Nagpapatibay sa isang friendship yung away. May yung away din. Yung away, tampuhan, like that. Syempre may suyuan din diyan. So, doon sa 12 years na yun, hindi naman laging perfect dapat. Ganun. Ayun nga, sabi nga nila, sa isang relationship, hindi naman din perfect yung isang relationship kung walang away. So, paano Doon mo makikita yung doon mo makikita kung grow yung something na pwede mo pang, yun. Let's go naman kay Ashley. Siguro kasi dati, unang-una mahilig tayo sa banding eh. Di ba? Not until yung nag-college na tayo, at senior high school, syempre, different school na tayo. Pero alam mo, yung kahit hindi tayo laging nag-uusap, kahit hindi tayo, pero once na na tayo, ayan, nag-set na tayo, parang, as is pa din eh, kala mo nasa high school pa lang yung moment natin. Kaya, ayun, yung connection natin sa isa't isa, kahit hindi man tayo ganun ka-active sa pag-uusap. Pero pag once na gano'n na tayo, parang kala mo, Walang nagbago. walang nagbago. Ayun. Still the same. Yes. At nag-matured lang. Oo, nag-matured lang. Okay. Arian. Ako siguro feeling ko kasi balance kami, yung friendship namin, tawag neto, feel ko balance, tsaka more on like, naiintindihan namin yung isa't isa. Walang tawag neto, walang stubborn, kumbaga hindi sila matigas. Na like, kung magkatampuhan man, ganyan. Feeling ko may, nagpapakumbaba. tsaka may isa na, parang tatawag dun encourage dun sa isa na makipagbati na. Hindi kasi tayo ganun super kapag nagtatampuhan, hindi naman yung totaling cut off. Though sasabihin na cut off na, ganyan, FO, oo. Oo, tsaka walang malalang galit kasi 12 years na kami. Tsaka, parang feeling ko mabilis kaming nag-mature, especially kahit nung nagkahiwa-hiwalay na kami. Tsaka nung senior high, kasi parang doon nag-start na iba na, tas parang like naintindihan na yung kahit hindi laging magkakasama, ganun. Kaya pag nagkakasama tayo ngayon, parang okay na, ganun, parang same pa din. So yun ang point ko. For me, I think we lasted 12 years. Siguro kung hindi dahil sa inyo. Aww! Kasi, ayun nga, sabi ko sa intro pa lang is, grade 7 ko lang sila naging classmate. And kung hindi sa kanila, ni isa ang nag-reach out, wala talaga akong friend and best friend na tatagal ng ganito. Siguro, mas tumagal kasi hindi lang dahil sa chismis, sa kung ano na yung mga naging classmate namin ngayon, dito, ganun. Siguro tumagal din kasi nandyan pa din sila kahit na kasi pinipili pa rin naman ng isa't isa, ganun yun. Parang relationship. pipiliin ka sa araw-araw. Tama ka nga, Ben and Ben. Wow. Siguro masasabi ko lang din na ang friendship kasi hindi lang siya about sa kung gaano ka-active yung GC. It's about how you bond, yung bonding na kapag halimbawa pag sinabi ng isa, actually itong aming coordinator, isa siya talaga sa mga nagre-remind, like for example, saan yung kitaan, anong oras, bawal malate. Nag-a-adjust kasi tayo, di ba? Sa isa't isa, kung kailan tayo talagang free na lahat para walang naiiwan. Ayun din ang pinakamaganda sa friendship namin kasi may adjustments, anong free ka, like anong date ka, anong day off mo para Kaya nga magkita-kita ito tayo. nung after swimming kasi namin nung April 25, tapos pagka-uwi namin si Aliana, patay gutom kaming makita ulit. Tapos ngayon na lang ulit kasi ito lang yung pinaka-free and sobrang okay sa lahat ng schedule. Oo, Yes. yun. Oo. Kasi gusto na Aliana nun kitaan agad nung after swimming eh. Actually, ang planning nga like every month, 'di ba? Like ganito, iba namang chismis. Char! Ibang banding naman, like hindi lang siya sa samgipsal, like yung mga ibang
tayo din mag-explore, hindi lang sa mga boyfriend natin. Like, mag-explore din tayo ng mga bagay na hindi pa natin nagagawa, like, together. I think, ayun lang guys. So, let's proceed naman kay Elorza. Kay Zelia. Ako siguro sagutin ko to ng isa-isa kami kasi iba-ibang facing kami ng ng friendship ganun. I mean, basta isa-isahin ko na lang to. isa-isa, like si Kay Ariel, ako kay Aliana, friendship namin, kay Missy, oo, ganun. Kay Ariel, yung hindi ko talaga makakalimutan yung yung sa MAPE nga. Ito kasi guys, nung grade 8 kami, di ba may book. Nakaseparate yung music and arts, tsaka physical and health. Ang nadala nun ni Ariel na book, PE and health. Eh, ang subject namin nun is music and arts. Tapos magkaaway kami nun. Hindi ko alam kung bakit tayo magkaaway nun. Oo, yung kay Ma'am Edang pa. Ayun. Guys, sobrang nakakatawa yun. Kung ano nangyari. Oo, di ko alam kung ano pinag-away na, pero magkaaway kami nun. Pero hindi naman as in, kanimber. Pero hindi tayo nagpapansin. Hindi kami nagpapansinan. Tampuhan, gano'n, pero gano'n. Tapos, labas na kami ng book. Eh, katabi ko siya here. So, yung armrest niya, dito. Ang armrest ko dito. Tapos nakita ko, ang dala niya, PE and health. Tapos, grade 8. Yung color yellow na book. Ayun. Tapos, sabi ng teacher, turn your page to 83, gato ganyan. Tapos, syempre, iba yung kanya kasi PE and health yung dala niya. Tapos, out of nowhere. Guys, hindi ko na yun maalala. Ayan, out of nowhere, ginato ko yung buko sa kanya. Tapos gumant niya na ako. Oo, yun. Tapos ang iconic na nila. Kasi talagang hindi kami nagpapansinan buong Tapos syempre ako. Pero nag-share kayo ng buhok. Ako nga, shinare ko. Ginato ko. Diba yung armrest ko, kay Missy. Ginato ko yung buko sa kanya. Tapos nanahimik na kami ganyan. Tapos hindi kami nagpansinan. Parang she let me na gamanon lang. So yun, nag-discuss na yung teacher kato guys. Tapos after nun, okay na kami. Kaya parang hindi naman kami suyuan talaga. Hindi kasi alam niyo guys, sobrang tampuhin talaga ni Zelia. Feeling ko yung away namin Before. nun kasi nagtampo siya doon. Basta yun, kaya parang dun ko na-prove na that time, parang hindi ko pa napoprove na, kaya kong makapagkumbaba, ganun. Pero nung Kasi nagkukwentuhan mataas kami, talaga yung pride niya. that time kasi syempre grade 8 pa lang kami, hindi pa ganun yung thinking na, kami na best friend, ganyan. Parang nung na-realize na lang nitong pandemic, ganyan, nagkwentuhan, parang, parang sobrang random ng ganun. Kaya Kaya guys, yun. sobrang tampuhin ni Zelia dati. Simula nung grade 6 kami. Actually, ako lagi nanunuyo sa kanila. Sinusundo ko pa siya sa bahay nila kapag... Tapos pag magtatampo siya kapag di mo siya masusundo sa kanila. Halata. Until now, ganun. Ay, hindi naman. Syempre, nag-matured na. Kasi na kasi yung sumusundo. Hindi nga, yun nga, nag-matured ako nung grade 9, yung, parang kasi, nagkakaroon na rin ng circle of friends si Arian that time, gato, ganyan. Tapos parang, pagka grade 10, nagkahiwalay kami ng section, so na-realize ko na, parang, ako rin pala, nagkakaroon din ng ibang circle of friends, kaya ganun. Kaalianan naman, we lasted yung friendship namin, siguro nung nilibre mo sa Shomayan doon nga sa Balikatan. Hindi ko maalala din, guys. Basta nilibre niya ako doon ng Shomay. Siyempre, grade 7, grade 8, hindi ko naman din nun mapera talaga na. Siyempre, baon mo nun pang sarili mo lang. Ayun, nilibre niya ako ng Shomay nun. So, tinetreasure ko rin. At saka kasi nung grade 6, na-encounter ko na siya talagang maingay. Grade 6. Oo. Kabilang section siya. Tapos, may maingay talagang masapila. Tapos, naging classmate ko pa siya nung grade 7. Tapos, friendly na pala sila nun na Arian. Tapos, nagtapo-tapo. Nagalit-galit pa siya nun, di ba? Kasi, ako yung tumabi sa'yo, hindi si Arian. Alam na magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan ka ng grade 6. Tapos, nakita mo ako nung bago lipat ka ng grade 7. Tapos, tumabi ka agad sa akin. Kasi, makalala nun. Hindi ko naman alam na Friday pala sila nun eh. Ako, kami ni Arian. Matagal na talaga. Oo, yun. So, ayun yung time na ko kay Aliana. Kay Missy naman, grade 8, yung yung mag-grade na yun, magbabakasyon na, tapos magkaaway kami nun ni Missy. Tapos kinausap ako nun ni Arian, sabi niya, magbati na kayo ni Missy, ganyan. Pero bago yun, sino nagsabi? Si Arian. Pero bago yun kasi, sinasabi ako talaga siya na, wag na, ganyan, cut off na natin yan si Missy. Kasi sobrang buwisit siya. Tinalisod niyo ba naman si Zelia nung grade 7 kami? Uy, hindi ko sinasadya yun. Hindi, promise yun na Hindi ko sinasadya yun. Guys, Hindi ko sinadya niya yun kasi saktong paglakad ni Zelia papasok. Ginanon niya. Tinaas Uy, niya hindi. yung paa niya. Oo, tinaas mo. Tsaka guys, parang may galit kasi siya nun kay Zelia. Kaya parang, syempre, Uy, inis hindi ko din. sinasadya talaga. Nakataas lang talaga kasi yung paa ko nun.
Basta yun, ano na lang, sobrang FO namin, parang okay kami now, next week hindi. Tapos ganun yung life namin Kasi dalawa ko lagi siya ng chocolate pag mag-aaway kami. Junior high. Tapos nung senior high, parang nasubok na kami ng panahon nung junior high ng mga tampuhan, which is nalagpasan na namin ngayon yung facing na yun. Kay Ashley naman, siguro nung grade 9, yung parang kwento-kwentuhan sa mga crush-crush gano'n, MU-MU. Mga MU-MU na mga ano-ano. Siyempre, yung kinamberlyo niya, parang friend din ng boyfriend ko ngayon. So, parang connect-connect, gano'n. So, parang dun mas na patatag yung relationship namin. Tsaka lalo na nung pandemic, kasi parang, yun nga, si tita, gano'n. Yun nga, andito kami always, lahat ng So, yun. To end, my answer is yung, yung pag-iintindihan namin sa isa't isa. Yun lang, guys. Thank you. When did you realize we were actually becoming best friends? Aww! Siguro kasi nung time na yun, nung grade 8 ata, di ba mahilig tayo magbigay ng mga regalo? Tapos yung mga regalo natin, napkin, puro basura. Doon ko na... Oo, sa akin pa yun. Nasa'yo pa yun. O, hindi nyo na maalala, no? Lahat kayo binigyan ko, binigyan sa akin. Alin? Ano yun? Bayan? Yung sa SME friendship, friendship na, yung tatak nun. No, wala na sa akin. Nawala ko yun nung lumipat kami ng bahay. Bayan! Ano dyan? Mintas siya, parang siyang may gem. Yung gem, tapos sa baba angel. Tapos sa akin color violet. Iba-ibang color kayo noon. Binigay ko yun sa inyo, grade 7 ata tayo, grade 8. Anong itsura? Ganto? Silver siya na Silver yun, di ba? Okay. Parang ganito siya. Parang ganyan. Na may angel dito. Yes, ayun, mahilig tayo magano ng regalo. Pag may mga birthday, di ba lagi natin pinagpaplanuhan pag may mga birthday, lagi may regalo. Mas ano sa'yo kasi napkin yun eh. Chinese yun! Hindi, meron din yun sa'yo nung dati. Ano sa akin? Parang regalo? Mm-mm. Parang lahat nakanapkin. Oo. Ay, lahat nakanapkin yung regalo. Every birthday, puro napkin. Mm-mm. Ito yun. Sa'yo kasi hindi natin binablog pala dati. Mabilis pa ma-full yung storage. Oo. Naka-netry ko pa. Ano kasi naka 12 gigabytes lang. Ay, 8 gigabytes lang pala. When did you realize we were actually becoming best friends? Kailan nga ba? Nung... Naalala niyo ba? Grade 7. Nag-start din kami ba kapag may mga practice tayo? Naalala niyo ba may mga practice tayo sa school? Tapos nag-practice tayo lagi sa Citadelia. Masasakay pa kayo sa service kay Kuya Eli. So doon nag-start yung mga ganun na parang tumagal-tagal. Lagi na kayo yung kasama ko. Like that. Tapos, Kasi may planner tayo. hindi. Kapag practice talaga, parang kami din yung magkakagrupo. O, Citadelia talaga. Papaiwan tayo kasi. Oo. Tapos dumatagal yung bonding namin sa Citadelia talaga. Parang iconic place namin yun na magkakaibigan. swimming pool. Nagambagong pa tayo nun. Vincent Canton ba yun? Oo. Tapos dun sila sa bahay lagi, sa baba kami or sa taas. Ganon, nung nag-start yung friendship namin. Tapos ayun nga, kapag may birthday, mahirapan pa magregalo ng mga yan kasi babalot pa nila ng madaming tape. Ako para maiba naman, kasi yung mga sagot nila parang isa lang. Siguro, hindi lang yung kami yung nagbe-best friend, siguro rin yung parents, ganun. Yung mga mama. Kilala na. Oo, parang pag sinabing sila Zelia, sila Arian kasama ko, parang go! Ganun ang atake ng mga mama namin na pag sila go lang. Oo, wala nang tanong-tanungan. So yun, parang close namin si Tita Erna, tapos close din namin si Tita Chona, si Tita Karina, then si Tita Emma. Halos lahat. So, oo, yun. So, hindi lang kami lang yung like parang yung parents din namin. Hindi lang parents, family pala. Ganon. Yun lang. For me, when did I realize? Siguro kasi before, habang naglalagay ako ng mga tanong, kasi nga madaming sinend si Elorza na mga tanong. So ako, hindi ko na siya chinat GPT. Kasi, that's my best friend. Pero habang, since sobrang busy nga ako sa work, sabi ko, sige, bahala na kung ano yung masagot ko. Kasi, di ba, ayun naman talaga yung totoo. Like, kung ano yung pumasok sa isip mo, then, ayun. For me, siguro hindi ko siya naisip na tatagal pala ng ganito. Like, syempre, di ba, nagsimula tayong tatlo lang. Tapos dumating sila Missy, sila Ashley. Tapos hindi ko nga din alam kung paano nagsimula ang si Laina. So, bakit nga ba nagsimula? Kasi yung mula pa lang ako din papansin. Feeling ko siya talaga ang gumawa. Ikaw gumawa nun, di ba? Pinagsama-sama mo yung... Hindi, tayo pa lang yun una. Alam mo, may picture tayo dun sa may labas? Yung naka-uniform pa. Yung hawak pa yung bag ka. Oo, yun. Tapos naka-edit pang Hindi, grade 8 yung nakapila sa labas. Ayun, nung kasi, una pa lang kasi kami muna yung tatlo. Yun nga yung nasa labas kami picture. Ang pangalan nun, Zayan C. Kasi Zelia, Yen, Arian. Tapos,
Yana. Ay, hindi. Ano yun? Wait lang. Hoy, ako yung Zayina, Zelia Aliana. Meron yun, nasa Facebook lang yung nakakalat. Naka-profile nga yun sa akin dati. Oh, yun. Tapos kasi nga yung that time, di ko pa matansya si Missy kasi lagi kami nag-FO si Ash. Iba pa friends niya noon, nasa dulo siya noon. So, nung parang umokay na rin kami ni Missy, tapos yun nga, yung grade 9, nag-MUM yung mga crush. Yun na, doon na nabuo yung Zay and Selena. Yun yung kwento noon. And, ayun. Di ba sabi ko sa inyo, time machine yan siya. Alam niya kung paano nagsimula lahat. And, ayun lang, siguro, doon ko na-realize na may mga tao palang pipiliin ka hanggang sa dulo. Kasi, di ba, syempre, sino ba naman mag-iisip na 1 year mo lang sila naging classmate tapos sila na pala talaga ang BFF mo up until now, di ba? So, sila din yung nakakita ng mga kung paano ka umiyak sa mga iba't ibang boys, kung paano ka nila pagtakpan. Like, for example, may practice kami, kunwari ikaw lang kasama ko, ha? Like, yung mga ganon, di ba? So, ayun. And last, si Ariane. To be honest, hindi ko siya na-feel nung mga ano. Tayo-tayo pa lang. Oo, hindi. Until parang nung mga... Ngayon lang. Hindi, actually, na promise totoo, parang Nakaka-cherry. ngayon ko na-feel na talagang may connection na kami. Etong, parang pati sila nag-a-adjust na para umalis. Kumbaga, nagbibigay na talaga sila ng time para magkakasama kami. Tsaka nung umalis tayo, parang doon ko talaga na-feel. Kasi parang, mas kasi di ba kapag hindi tayo naalis, nung wala pa tayong alas si Ash parang medyo malayo. Parang wala kaming alam sa kanya, ganun. So parang hindi mo masyado siyang ma-feel, tas parang feeling mo, hindi kayo ganun ka-close. Like magkakaibigan kami, pero kung kaming dalawa lang ni Ash magkasama, parang feeling mo may awkward, ganun. Kung kami lang ni Aliana magkasama, feeling ko awkward din kami, ganyan. Oo, ganun. Pero nung umalis tayo, parang doon ko mas na-feel kasi parang si Aliana, siya, parang nag-open siya nung insecurities niya sa sarili niya. Tapos parang syempre pag nag-open sa isang tao, parang mas mafe-feel mo yung connection niyo. You feel, trusted, ganun. Totoo. Kasi syempre, di ba, nasasabi niya yun sa akin sa gantong time. So, ayun, pati yung kay Ashley, gano'n, nung nalaman namin kung ano nangyayari sa kanya ngayon, sa buhay niya. Pero ngayon lang siguro mas na-feel ko sila. Ngayon ko mas na-realize na parang, okay, ganito na yung connection namin. Ayan. Tsaka I'm grateful kasi sa 12 years natin, dati ang rason lang namin is wala kaming pera, bakit hindi kami nakakalabas. Ngayon may mga pera na kami pero wala kaming schedule. 'Di ba? Time naman kung paano kami makalabas. Puro work, puro OT. 'Di ba? Like, Okay, wala lang. So ang last question ko sa inyo before tayo magkape, kasi after nito, yes, magkakape kami, guys. If you had to describe our friendship in one sentence, what would you say? One sentence, hindi pwedeng one word na lang. Oh, sige, one word. For me, comfort. Yun na lang. Kasi parang comfortable na ako sa kanila. Yun lang. For me, home. Tahanan. Kasi kahit na may mga like mga unos kaming naranasan, like yung mga heartbreak, ganun. Tapos kung ano-ano man yung mga namin, sa kanila pa rin ako uuwi. Like sa kanila pa rin ako magsusumbong. Akin, connection. Easy, kinakabahan na. How about you, my loves? How about you? Grateful ako kasi sa 12 years na yun, kayo pa rin. Hindi pa rin nagbabago. I mean, magkaroon man ako ng ibang kaibigan. Grateful ka sa bash Magkaroon man ako ng ibang kaibigan. At the end of the day, kayo pa rin yung, yun na, mabalikan. Kami yung the best. Guys, sinasabi ko sa kanya, marami man siyang circle of friend, pero yung Facebook cover photo. Totoo. No. Hinayaan ko na nga yung bio niya na wala yung Zelina. Tinanggal ko na yun. Oo. Sobrang nawala yun yung nag-graduation siya nung Oo. Sobrang nawala, loyal, ayun. nawala yun yung bio nung yung graduation niya, yung parang hindi nakapag-chicken wings. Hindi rin yun. Oo, di ba? Hindi rin yun. Hindi, So, meron ano, pa. wala na. Hindi, madami kasi nagtatanong kung sino yun. Hayaan nyo sila magtanong, ganun Madami yun. nagtatanong kung sino ba yun or Sabi like mo, that. letter Z, ako una dun eh. Yung love of my life ko si Zelia. Ganun namin nagtatanong, curious sa bio ko. Yun. Ako siguro yung You'll Be In My Heart. Kasi may, yung kanta rin yan, yung kay Nikki, yung may shinare ako nun, yung ni-story ko, yung may naka-candidize sa Delia, yung naka-moving up, tapos ang naka-background music ko nun. Eme pa ako tawa. Yung You'll Be In My Heart. Tapos parang naisip ko, parang sobrang talagang connected sa amin yung kanta. Basta kung maano yung lyrics nun, parang
sa amin talaga. Tsaka, totoo namang you'll be in my heart kasi half of our life, magkakasama na kami kasi 24 na kami. Tapos 12 years yung, 'di ba? Half of our life na magkakasama kami. So, talagang may connected na kami sa lahat. Yun lang, guys. Before we end our vlog, of course, I have something for you guys. Thank you guys for your cooperations. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have and to hold. They'll see in time. I know when destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. They'll see in time. I know. Show them together who'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Just look over your shoulder. 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 I'll be there always. So that's it for my vlog. Thank you guys for watching. I hope you can make more memories with your friends. And of course, habang nabubuhay pa, be thankful and share your happiness and joyfulness all around the world. So bye! Bye! Thank you, guys.